all. For I have already charged that all men, both Jews and Greeks, are under the power of sin, as it is written, none is righteous, no, not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside, together they have gone wrong. No one does good, not even one. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo sa pagkabasa po ng iyong mga salita. Tunay, Panginoon, na ikaw ay napakabuti po sa amin. Ikaw ay napakarunong. At kami naniniwala, Panginoon, na wala ni isa man sa amin ang maayos, mabuti, matuwid. At yun po ang kondisyon ng kami iyong nasumpungan, Panginoon. Panginoon, kami po ay patuloy na humihingi ng awa at habag mo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong hapon. Sana po ay ikaw po ang magpaliwanag po sa amin. Ginagamit mo lang kaming instrumento, Panginoon. Nawa po ay tunay na ikaw ay mapapurihan namin sa aming pag-aaral na ito. Hindi lang po kaalaman, hindi lang karunungan, kundi, Panginoon, ay may baguhin ka sa aming po mga buhay. Panginoon, ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Amen po. So tayo po ay continuation ng ating pinag-uusapan, pinag-aaralan, the Doctrine of Grace. At na-define na po natin, yung first lesson po natin ay definition of the 5 points of Arminianism and 5 points of Calvinism. At yun po ay ating napag-usapan na. At ngayon po tayo ay nasa phase 2 na, kung saan ay binibigyan natin ng supporting verses. Kaya ang title nga ng book na ating binabasa, na ating pinag-aaralan is Defined, Defended, and Documented. So tayo po ay nasa defended part na. So na-define na po natin yung mga principle, yung meaning, paliwanag ay ating naibigay na, at ngayon naman po ay supporting verses na. Kasi hindi tayo naniniwala na puro paliwanag lang yun na walang mang sumusuportang talata. At napag-usapan din po natin last time na yung inihain ni ng Arminianism, ng Arminians, ay hinatulan ng Synod of Dort. Kailan nga? 1619. At napatunayan na yon ay unscriptural. So ibig sabihin, yung existing, which na nagko-contain noong 5 points of Calvinism, yun ang scriptural. So ngayon pong hapon ay itutuloy natin. Tayo nagsimula na sa total depravity, sa letter T. At na-define na po natin at tayo po ay nakailang lesson na. At nabigyan natin to ng mga talataan. Kayo ba may natututunan? Ang ating pong aim ay hindi para lang tayo dumunong. Ang gusto po natin ay lalo nating makilala ang Panginoon. Kasi dito po sa ating bawat point na dinidiscuss, ang itinataas po dito ay ang Panginoon. Hindi po ito tayo ay nag-aaral para tayo sa debate o tayo nag-aaral para tayo ay as in, talagang tayo marunong sa ganitong larangan na as in talaga tayo laging pwedeng gawin laging resource speaker. At kumbaga ay maging tanyag tayo dito, hindi po yun ang ating aim. Sa kanila na ang katanyagan, ang sa atin ay ating maunawaan kung gaano kadakila ang ating Panginoon sa itinuturo sa atin na Doctrine of Grace. Ito pong biyaya po na ito ay walang sino mang tao na pwedeng itaas. Sa Doctrine of Grace, tanging ang Panginoon lamang ang dapat nating itaas. So yun lang naman po ang goal po natin. So ngayon pong hapon ay natapos na po natin ang first part. Actually, yung total depravity po, nakuha na natin yung letter A. Yung letter A, ang tinutukoy doon sa first point na yan ay dahil sa fall, tayo po ay naging spiritually dead. Ano po? So dahil sa kalagayang spiritually dead, kailangan nating maging born anew. Kailangan natin ng pagiging born again. So yun po yung ating pinag-usapan. So nakita natin na first part noon ay totoo na nakita natin na talagang totoo yung spiritual death. Tama? At yan ay sa halamanan ng Eden ay nakita nung si Adan ay nag-disobey sa utos ng Panginoon na kumain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kasi pag kumain noon, ang sabi ng Panginoon, walang pagsalang, mamamatay. At namatay nga. Hindi physical but spiritual. Then next point ay dahil din sa fall ay tayo ay naging blind, deaf, at tayo ay darkened. Ang ating mga isip, our minds are darkened by sin. Okay?
So yun po ang next point. At nakita natin po doon yung mga verses na kung saan ay ipinakita yung blindness, deafness, at yung darkness ng ating mga isip dahil ng kasalanan. So ngayon naman ay pupunta tayo sa letter C. Ayan. So ito yung ating pag-uusapan ngayon. So ito po hanggang letter E na points under total depravity. So ito yung mga pag-i-explain nun. So habang yung letter by letter na yon, yun ang explanation ng total depravity. At ito yung mga verses that support doon sa verses sa mga points po na yan. At ngayon letter C na po tayo. So ang sabi ng letter C natin, before sinners are born into God's kingdom, through the regenerating power of the Spirit, they are children of the devil, and under his control, they are slaves to sin. Okay, so ito yung kalagayan ng pagiging depraved. Before sinners are born into God's kingdom, kayo ba ay born into God's kingdom na? Yes, why? Ang sabi diyan, through the regenerating power of the Spirit. So tayo'y nasa kalagayang patay din before. But tayo ay binuhay na. Tayo'y tapos na sa state na yon. Kasi ngayon, sabi ko nga kanina sa tinuturuan ko, ngayon ay merong mga tao na ang state pa lang nila ay elected. Nandun pa lang sa status na elected sila. Hindi pala nila napagdadaanan yung ibang process. Hindi pa nila nadadaanan yung regeneration. Hindi pa nila nadadaanan yung redemption. Hindi pa nadadaanan the whole process of salvation. Nandun pa lang sa status na elected pa lang sila. At meron bang mga ganun ngayon? Yes. Pwedeng kapitbahay, pwedeng kamag-anak, pwedeng tatay, pwedeng kapatid. Sila ay nasa state pa lang na election o elected. At meron din sa ngayon ay obvious, alam na ng Panginoon na ngayon pa lang ay alam na din ng Panginoon ang hindi elected. At wala nang process na pagdadaanan yun. Wala na. Tapos na sila doon. Salamat at tayo'y napili na dumaan pa sa mga proseso. Alam niyo po, sa school, sa college, meron tayong screening na tinatawag. Di ba? Sa BSU, mahigpit pa ba sa BSU ngayon? Ganun pa rin ba kahigpit ang entrance exam ng BSU? Hindi na masyado. Mas mahirap pa. Mahirap na nung time namin, hindi lalong humihirap pa. Pero yung screening na yun ay mahirap. At pagkatapos na ma-screen at makapasa, saka ka ngayon dadaan sa proseso hanggang sa maging kung anong profession ka. Di ba? Pero alam niyo pa, doon sa screening pa lang maraming bumabagsak din. Oo. Kasi kami, tanda ko sa batch namin, nung kami gumraduate dito ng high school sa Dagatan, dalawa lang kaming nakalusot, tatlo kaming nakalusot sa engineering sa BSU, tatlo lang. Sa lahat na nag-take ng engineering, tatlo lang kami na nakapasa. Ang isa ay taga Malapad na Parang, ang isa ay taga rito, ang isa taga Santo Niño. Yung taga Malapad na Parang, naging electrical engineer, tapos ako, yung taga Santo Niño, namatay na. Kung kilala niyo yung si Rene Andal, yung anak nung katrabaho din ni Papa na nagiling sa GMC. So yun yung nag-OJT, siya ay nagiling, napasok doon sa mixer at may nakapagpindot at siya ay nasa loob, nagme-maintenance, nagiling, yung paa hanggang dito ay nagiling, labas ang bituka talaga as in. Siya ay nandun ang bahay, tukoy na tukoy ko pa ang bahay noon, kasi kaibigan ko yun. Kasi yung pong magkakatabi kami sa class, magkakaklase ho kami. May mga letter A, diga sa school, letter A magkakatabi. Andal, Alvaro, Burigas. Yung Andal namatay na, yung Alvaro namatay na. Ako na sunod. Nangamamatay ho. Yung Alvaro naman, taga rito sa Mapulo. Sa Mapulo. So, actually, kung bakit ka nababanggit yan, ang screening ay matindi sa school. At nakakatuwa kapag nakapasa ka doon. At pinagdaanan mo yung proseso hanggang sa nakapagtapos ka at may trabaho ka ngayon. Alam niyo po, mapalad ang nakakalusot. Mapalad. Tayo walang ginawang effort para makalusot sa screening ng Panginoon. Kasi siya ang nagdesisyon na eh. Wala pa nga tayo dinesisyon na. At ikaw lusot. Pero wala tayong edge compare sa iba. Pare-paras lang tayo ng status. Pare-paras lang tayo mga bulok. Pare-paras lang tayo mga patay. Pare-paras lang tayo mga patapon. Pumik ang Panginoon na hindi mo alam. Ang Panginoon lang nakakaalam kasi pinasyahan niya na ito noong napakatagal na panahon. Before the foundation. Wala pang mundo. Ayun pang mundo'y wala. Ayun pag ang tao.
Dumesisyon siya ng ganun eh. Kati ka barako ng Panginoon. Wala makabali doon sa desisyon ng Panginoon eh. Ang Panginoon ay barako. May babarako pa ba sa Diyos? Mas barako daw yung nagsasabing hindi Panginoon ang may gawa. Ayun, yung tawag di baliw. Hindi ka ha? So, kayo ba'y masayang kayo ligtas? Kayo ba'y masaya sa ating pinag-uusapan? So, huwag po tayong magyayabang, mga kapatid. Dapat lalo nga tayong bumaba. Ayan ang sinasabi ko kanina sa aking estudyante. Kanina medyo naging teary-eye ako doon habang ako ay nagdi-discuss. Maluha-luha ako habang natapos namin ang total depravity doon. At actually, hindi ko mapigilan. Ako ay naluluha. Medyo garal-garal ng akin. Parang ito na naman ako. Kasi grabe yung nakikita kong biyaya doon sa yung pagkakaunawa doon sa total depravity at tayo hinango doon ng Panginoon. Ako'y blessed na blessed. Ako'y tuwan-tuwa. Kaya dapat ganun ang nararamdaman po natin. Hindi para magyabang tayo. Hindi para tayo ay pakita. Mga yun, hindi nila naintindihan yun. Bakit ang mga kahihinang umintindi? Hindi nila maintindihan eh. Ba't kami naintindihan namin yung mga eleksyon na yan? Bakit sila hindi nila naintindihan? Dapat wala sa atin yung ganung espiritu. Bagaman nakakadulas minsan tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi ang itinataas natin sa 5 points na ito, yung Panginoon. Yung maunawaan natin na ikaw ay totally depraved, totally walang magagawa, totally corrupt, son of the devil, darkened by our sin, deaf and blind. Yung kalagayan ay talagang bulok, walang kapag-asa. Ay bakit tayo inapili ng Panginoon? Di ka? Ay di kayo nakakatuwa yun? At ngayon tayo nabubuhay ng masaya at naglilingkod po tayo. At may privilege tayo maglingkod kasi hindi lahat ay may privilege maglingkod. Lahat ng elected na yun ang may privilege maglingkod. Kaya lahat ng ito'y connected po doon. Di ba? Lahat ng ito'y connected doon eh. Di ba? Then sabi ko sa kanila kanina, yung sinasabi nilang sa kanila nang galing, pagpalagay na sa kanila nang galing, sa akin na lang, sakyan natin na sa kanila nang galing talaga yung faith na yon. Pagpalagay, sakyan natin. Kasi ako, kung ako'y may nagawang mabuti at pinupuri mo ako, pwede kong sabihin, hindi naman ako, ikaw sobra ka naman, hindi naman, ang Panginoon pa din yon. Yung alam mong ikaw na ang gumawa, tapos itinatanggi mo pa din ang sarili mo, hindi napakasarap nun. Hindi yung sinasabi ng hindi mo talaga ginigiit mo pang ikaw. Tama ba? Ipagpalagay na ikaw nga. Huwag mo na ipagyabang. Yung bang sabihin mo sa Panginoon galing, di napakaganda ng ugali. Di ba yung napakagandang karakter ng isang tao yon? Na ipagpalagay na ikaw, sakyan ko na ikaw na nga. Sige, ikaw, huwag mo na ipagyabang. Hindi mo kailangang ipagyabang. Lumuhod ka pa rin sa Panginoon. So, ito po yung nagdadala sa atin sa kababaan at sa pagiging matured, sa pagkilala natin sa Panginoon. Kaya yun po ang nabubulay ko dyan. At ako'y masaya na tayo ay kasama sa napili. Huwag kayong mag-alala. Kung talagang inyong mga mahal sa buhay ay napili ng Panginoon, huwag kayong mainip. Huwag tayong manawa, huwag tayong sumuko. Nakakatuwa, may mga nag-share ng kanilang mga vision sa mga bata. Yung alam niyo, yung mga nai-invite ninyo na nung hindi gagaya natin as in, blessed tayo, na tayo ay normal, na tayo ay nakapag-aral, at yung mga bata, yung mga tao na hindi nakapag-aral, na para sa tingin natin ay may kakulangan, mga special child sila, pero nadadala natin dito, hindi ba kayo humahanga sa mga nag-i-invite doon? Na sila may puso para doon? Kahit namang magturo ka na magturo, hindi nila maintindihan eh. Pero yung saya ng mga tao na yun na nandito, na nag-i-enjoy sa company ng mga Kristiyano, hindi mo rin alam. Baka may pinili din sa mga yan, di ka? Hindi natin alam. Kaya napaka mapalad ho natin. At kaya tayo dapat, God is Able Baptist Church, dapat tayo mapagmahal sa mga ganyan. Kasi yan po ay nakadesign. Kasi ang Panginoon mismo ay mapagmahal. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, tayo ay mapagmahal din. So pasensya na po, itong aking introduction ay doon na papunta. Dahil ako po ay dala ng pagiging blessed na nauunawaan natin itong ating pinag-uusapan. Not for our own pagsikat, para hindi tayo makilala at matanyag at maging mayabang, kundi kilalanin natin talaga po ang Panginoon. Yun po ang purpose. Kung hindi man nila mag-gets, nais nila tayong kontrahin, nais nila tayong i-down, dahil dito, wala tayong pakialam. Hindi sila ang ating piniplease. Sabi nga ni Pastor kanina,
Hindi sila ang ating piniplease. Kung hindi nyo kami maintindihan, kung ayaw nito ng ating pinag-uusapan, basta tayo masaya, nanululuwalhati natin ang Panginoon sa pamamagitan ng doktrina po na ito. At kung ayaw nila nun, di huwag. Doon sila sa gusto nila. Doon sila sa gusto nila. Hindi natin sila pakikialaman. Dito tayo sa atin na kung saan tayo lumalago at masaya tayo sa Panginoon. Na tayo nagkakaisa, nagsusuportahan, walang backfighting, wala tayong naggugrupo ng kanya-kanya, wala. Lahat tayo nagkakaisa sa doktrina po na ito. Okay, puntahon na natin ang letter C. Sabi ho ay, before sinners are born into God's kingdom, through, yun ang mahalaga, the regenerating power of the Spirit. Kasi mapag-uusapan natin yan sa next part, yung regeneration part. So ngayon, nandito pa lang tayo sa total depravity. Ibig sabihin, connected din. Sabi ko nga sa inyo, interconnected itong mga ito. Hindi ito naghihiwa-hiwalay. Kaya nga nagkameron ng regeneration kasi nga totally depraved. Correct? Anong i-regenerate kung na may okay? Bakit pa sinabing regeneration? Kung ikaw ay okay. Kaya ka nga ni-regenerate kasi nawala ka eh. Namatay ka eh. Kaya binubuhay ka uli. Ngayon, kung sila hindi naniniwala sa regeneration, hindi ko alam. Yun ang purpose ng regeneration. Dahil nga, initially patay. Ang status natin is patay. Totally depraved. Kaya inuna natin ang letter T. Yun ang ating pinag-uusapan. Then sabi dyan, they are children of the devil and under his control. Children of the devil. Kayo ba'y may naaalalang verse pag sinabing we are children of the devil? O yun, John 8:44, nadoon na sa una. Life verse ni Pastor. So, alam niyo po ay, kaya nga, doon pa lang sa topic na yun, alam niyo na agad may supporting verses. At marami pa hong kasamaan, hindi ho nag-iisa yan. Kung nag-iisa yan, natsambahan ho yan. Ay may mga kasamahan, hindi ho natsambahan yan. Marami ho yan. Okay po? Ang sabi dyan, they are slaves to sin. Pag sinabing children of the devil, yun po ay one thing. Tama? Nung sinabi pang under his control, that is another thing. Correct? And they are slaves to sin. Lalo na yun. So 3 puntos yan. Children of the devil, under his control, they are slaves to sin. Magaan pong bagay ang maging children of the devil? Yan ang kalagayan natin nung tayo totally depraved. We are children of the devil. Pag sinabing children of the devil, anong mabuting makikita mo sa children of the devil? Meron? Bubukal ba sa kanila ang pananampalataya? Bubukal ba sa kanila ang paghingi ng tawad? They are children of the devil. And under his control. Hindi lang basta children, but under his control. Merong mga anak na hindi masuweto ng mga magulang. Merong mga anak na bagaman ang masama ang magulang, siya ay nag-iiba. Ayaw niya sundan ang kanyang tatay. O sundan ang kanyang inay. Gusto niya mag-iba. Tama? Pero ito iba. Children of the devil and under his control. Ibig sabihin, all throughout, your personality, ikaw ay covered noon. Under the control of the devil. Anong meron sa isang taong children of the devil o child of the devil at sa isang taong under the control of the devil? Ano makikita mo mabuti doon? Anong spark magkakameron doon? Then they are slaves to sin. Ayun pang malupit, slaves to sin, alipin. Pag sinabing alipin, malaya o free? Pagka slaves, walang alaya yun. Pag slaves, ikaw ay banded. Pag ikaw ay slaves, wala kang laya. Sunod-sunuran ka sa kasalanan. Ang ginagawa mo ay ang gusto ng iyong ama. Yun ang sabi ng John 8:44. Ang sabi ng John 8:44, you are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. May verse po ba? Malinaw po ba ang verse that we are children of the devil? Yes, John 8:44 proves that we are children of the devil. Totoo rin ba yun ang sinasabing under his control? Yes, and your will is to do your father's desire. At yun ang control ni Satanas sa atin. Totoo rin ba yung sinasabing are slaves to sin? Yes, your will is to do your father's desires. Correct? So itong verses na to ay nagpapatunay sa point na yon that we are children of the devil, under his control, and slaves to sin. Correct? So yung by scriptural, yes, very obvious this is scriptural. Okay, next verse. Ephesians 2:1-2. Pakibasa ng lahat ng narito sa kaliwa ko. Okay, ready now? Read.
Yan. So, sabi diyan, and you, He made alive. Ayun, walang dilaw. So, yung mga nakadilaw, yun ang ina-emphasize. Pero yun, kahit hindi natin nakadilaw, and you, He made alive. That part ay nagsasabi, yun na yung unang natin na pag-usapan, that we are dead. Correct? Kaya tayo ay binuhay. We are dead before. When you were dead through the trespasses and sins in which you once walked, following the curse of this world, following the prince of the power of the air. Who is that? That is Satan, the prince of the power of the air. Ang sabi diyan, following the prince of the power of the air. Sumusunod tayo kay Satanas. Correct? The spirit that is now at work in the sons of disobedience. Totoo po ba yun? Na tayo anak ni Satanas? Na tayo under his control? Slaves to sin. Nakadalawang verse na po tayo. Actually, hindi ito one verse. Ephesians 2:1 and 2. These are 3 verses na ating napag-usapan. John 8:44, Ephesians 2:1 and 2. Kayo ba ay may natututunan? Ang sabi ko sa inyo, yung technique na tinuro ko dun sa aking mga estudyante, sa mga Bible natin, meron dyan mga pre-pages, yung mga walang sulat. Ang purpose nun is noting. Ngayon, bigyan mo ng, sabi ko ay, isulat mo dun sa likod na yon yung two, yung acronym, tulip. Then, ano yung verses sa letter T? Ano yung verses sa letter U? Ano yung verses sa letter I? Verses sa letter I, verses sa letter P. Lahat ng yun meron ka. At one glance, makikita mo, ito yung mga supporting verses nito. So at least, pag daladala mong Bible mo, kahit wala ka man, kahit hindi mo dala yung lecture, kahit hindi mo natandaan ito, buklatan mo yung mga verse na yun, marerefresh ka. At makikita mo yung mga verses na yun. So gamitin ninyong be wise. Kung gusto nyo makuha talaga ito, actually ako mahina magsaulo. Pwede mo akong pagsauluhin ng mabilisan, pero mabilis ko din yung makakalimutan. Ganda ng aking style. Meron ganun talaga eh. Ako'y mahilig doon sa mga subject na may mga drawing. At magsosolve through drawing. Kaya gusto ko yung math na may drawing. Kapag math na walang drawing, ayaw ko nun. Kasi masarap mag-analyze ng problem na may drawing, di ka? Kaya ang trigonometry, solid mensuration, yan yung mga favorite subject ko sa math. Kasi nga may drawing. Kasi pwede ka magpabali-baligtad doon. Ngayon pag wala nun, mahirap. So sa pagsasaulo naman, ako'y magaling din ako'y nakakautay din magsaulo. Pero mabilis ako makalimot ng mga sinaulo. Pati verses, madali ako makalimot. Kaya ako'y hirap dyan sa memory verses eh. Minsan ay ako nakakapagpadami ng verse, pero ang bilis ko makalimot. Yung sinaulo ko kahapon, hindi ko na ulit sa ulo. Kaya ako'y dyan po weakness ko. Ngayon, yung mga magagaling magsaulo, samantalahin nyo ito. Na magsaulo kayo ng mga verses. Ito na yung mga, kung kayo gusto nyo mag-recite dun sa mga memory verse ni Brother Andrew dito, yan. Yan ang memory verse ninyo. John 8:44. So yun po, sinusuportahan lang natin yung mga verses po natin about total depravity sa topic na kalagayan natin before the regeneration. We are son of the devil, we are children of the devil, we are under his control, we are slaves to sin. Okay? So next verse po natin. Timothy, anong Timothy ito? walang nakalagay kong second and first. 2 Timothy 2:25-26. Okay, ang sabi diyan, pakibasa ng lahat ng mga lalaki. Ready now, read. Ayan. May escape from the snare of the devil. Alam ba yung snare of the devil? Yung snare is bitag. Yung snare ay patibong. Tayo ba ay nakatakas doon? O tayo ay kumagat sa patibong? Yeah, we are captured. Huli. Tayo. Tayo ay huling-huli. So tayo talaga ay under his control. We are under the devil's control before the regeneration. Sa status na yun, para mo, imposible na. Imposible na ikaw imaligtas pa. Sa kalagayan na napaka-imposible na. Kung hindi gagawa ang Panginoon, napaka-imposible ng salvation, mga kapatid. Oo, imposible. Yung kalagayan na tayo ay kasama sa alipores ni Satanas. Paano? Paano?
So, salamat sa Panginoon, mga kapatid. Salamat that we escape. Why? By the regenerating power of the Holy Spirit and by the redemption of Jesus Christ. Kaya tayo ngayon ay magkakasama ngayon na nagpupulong-pulong. Kaya dito pa lang sa total depravity na topic, bless na kayo dito. Kasi hindi ito as in dunong lang. Hindi ito knowledge lang. Ito tayo. Ito yung buhay natin. Ito yung pinanggalingan natin. At ito din na dapat ang tingin natin doon sa mga tao na nangangailangan ng ating preaching, nangangailangan ng ating evangelism. Di ba? Kung ganun tayo mag-isip, kung ganun ang ating vision, kung ganun tayo mag-isip, malaking bagay ang magagawa natin sa gawain. Kasi imposible ito kung hindi kikilos ang Panginoon. Ngayon may mga tools ang Panginoon para siya kumilos. Mangaral tayo. That is one of the tools. Correct? Kaya gawin po natin yon. Kaya magsisipag po tayo. Kasi alam natin na mga tayo walang kapag-asa. Liban na lang na kumilos ang Holy Spirit at iligtas sila ng Panginoong Jesus. Okay po? So tayo po ay magsikap sa atin pong pinagagawa sa atin. Kaya yung 200 na goal natin, yun ay hindi imposible. Mas imposible ito. Mas imposible itong kalagayang ito kaysa sa doon sa 200 na yon, 240 na yon. Di ka? Dati medyo nakapagpagiti na sa atin yung 200 na yun eh. Nakapag-propose nga ako ng upuan. Malas yata yung upuan niya. Okay po. Sige, next verse po tayo. Captured. Sabi dyan captured. Ibig sabihin, under His control talaga. When you were depraved. Okay, next. 1 John 3:10. Pakibasa ng lahat ng young people. May young people ba dito? Kayo ba mga young people ay masaya sa Panginoon? Amen. Salamat. At tayo magbasa. 1 John 3:10. Ready now? Read. Ano ang naka-emphasize? Children of the devil. Mismong word, yan ay word for word. Children of the devil. Okay po? So, yun po ba'y biblical? That we are children of the devil before we been regenerated? Totoo. Hindi po yan gawa-gawa ni Pastor. Hindi po yan gawa-gawa ni Calvin. That is biblical. Totoo po yan. At sa kalagayang yan, paano tayo makakatakas dyan kung hindi kikilos ang Holy Spirit? Saan mag-uugat ang pananampalataya mo kung gantong iyong kalagayan? Okay? Kung hindi ito ang kanilang paniniwala, I don't care. Ang mahalaga, pinaunawa sa atin ito ng Panginoon at tayo matuwa sa Panginoon. So, diskarte nila yon. So, may kanya-kanyang diskarte. Mayroon tinatawag na diskarting bulok, may tinatawag na diskarting ayos. So, salamat sa Panginoon. Okay? Kayo ba'y masaya? Ako'y masaya. Kung hindi kayo masaya, ibigsawa kayo. Basta ako'y masaya. Next verse natin. Ito na yung kanina. Yan. 1 John 5:19. Pakibasa ng lahat ng mga married. Sige, married. Maiksi po ito. Kaya kayang-kaya natin ito. 1, 2, 3. Read. Ayan. The whole world is in the power of the evil one. So, totoo ba yun? Ito ba ay nagsusupport dun sa tinuturo sa taas that we are children of the devil, under his control, and they're slaves to sin? Yes, this is one of the supporting verses. So, salamat sa 1 John 5:19 na may nakasulat, is in the power of the devil, of the evil one. Okay? So, next po. So, kayo ba'y nasusundan niyo po ba? Ito ay pinagtitibay lang natin yung mga definition na yun ng total depravity. At sana'y nagigets po natin ito. John 8:34, hindi po 44 ito. Ito'y kinulang ng 10. John 8:34. Pakibasa ng lahat ng YS. Okay, ready? Now, read. Ayun. Everyone who commits sin is a slave to sin. So, totoo po ba yan? Yung slavery to sin ay hindi ho birong bagay. Slavery, yung pagiging alipin, hindi birong bagay. Nakakapanood tayo ng mga sindikato sa TV, tiga?
Kahit ayaw nila, dahil sila'y alipin ng sindikato, hindi sila makatakas. Yung mga bata na inaalipin ng mga sindikato, dahil pag umalis at tumakas sila, patay. Sila. Pag tumakas sila, papatayin ng mga magulang, papatayin ng mga kamag-anak, papatayin ng mga mahal sa buhay. They are slaves to sin. They are slaves. At mahirap tumakas sa pagiging slave. Pag ikaw ay nasa kulungan, madali bang tumakas? Mahirap. Lalo na pag nadun ka sa bilibid. Ang daming ilaw. Pero wag ka, nakatakas si tanggol. At nakabalik uli. Nabibisto ako nito eh. Nabibisto. Yan, naalala ko yon. So, slaves to sin. Hindi po madali ang maging slave. Ay, lalo. Aha. Ayun. Yung slaves to sin na ibig sabihin nun ay tama. Ibig sabihin na alipin na siya nun eh. So, ibig sabihin, yun ang buhay niya. Kaya masaya siyang nagkakasala. Ayan, yan. Kumbaga, walang paghuhugutan talaga, ano? Kasi masayang masaya sa doon. At galit pa siya pag inalis doon. Doon, alam na masaya, ay bigla alisin mo doon. At di kayo masama ang loob noon. Itong Panginoon, ba't dito ialisin pa doon eh? So, salamat. Sa kalagayang yan, ay tayo ay nakalaya. Ano? Na tayo ay anak ni Satanas, under his control, slaves to sin, at ano, ito na tayo po ngayon. Sabi nga na Ate Mila, ibang-iba na si Kuya Celso. Seryo pala, seryo. Iba pala yung Celso. Yung sinabi mo sa akin, iba, Celso. Joke lang Ate Mila. Seryo pala, seryo. Siniraan ko pa si... dati daw, ibang-iba siya, di ba? Nag-iba. Ngayon, siya na naninipa ng mga tanghali na gumising. Pero dati siya ang galit na galit sa nasimba pa. Biyaya nga yun, di ka? Tsaka madami ditong binago. Marami magpapatunay dito ng pagbabago na gawa ng Panginoon. Si Pastor, isa yan sa testimony din natin. Ang buhay niya, sinasabi niya, dati pa, doon inaabot ng magdamag sa ilalim ng sampalok at nagmamadyong. Kasama pang tatay. Kalaban pa, hindi ka ho nang dadayar eh. Pero yun yan, mag-amang nasa sugalan, pero ngayon mag-ama nasa simbahan. Pastor pa ang ama. At malaking tulong sa gawain ng ang ama. Ang anak ay ang pastor, ang ama ay tulong sa gawain. Di ka? Kaya tingin ko, kaya pinahaba ang buhay ng tatay eh. Yan ang reward. Na nasa gawain eh. Di ka? May sikreto daw ho yan. Mamaya daw iluluwa. Okay, sige po. Next po natin. Next. So, salamat sa clarification ni Pastor. Yung pagiging slaves to sin, bukod sa hindi ka makataka sa sitwasyon na yon, talagang masaya ka doon. Kasi yun na ang buhay mo eh. Ang magkasala. Yun na. Yun na ang buhay mo. Kasi ang sabi, ang nais ng iyong ama, ay yun ang gusto mong gawin. Ay sino gang iyong ama? Si Satanas. Ano ang gusto ni Satanas? Magkasala. Ay di ang gusto mo rin gawin ay magkasala. Kaya masaya ka doon at you are already slave sa sin. At yun ang kalagayan natin before regeneration. At yun ang mas nakakamangha po dyan. Next, Romans 6:20. Pakibasa naman ng lahat ng mga singles. Sige, singles for Christ. Lahat ng mga singles. Handa, basa. Ayan. When you were slaves of sin, you were free in regard to righteousness. So, wala kang kamuta-mutaktak sa righteousness nung ikaw ay slaves to sin. Wala kang iniisip ng anuman tungkol sa righteousness. Dahil ikaw ay slaves to sin. Tama ba ga? Yun po ang kalagayan natin. At kalagayan ninyo. At kalagayan natin lahat before. Kaya minsan, ito, kahit nga tayo, minsan tayo mga ligtas na tayo, pero tayo bumabalik pa rin doon. That is the old nature na dinidiscuss ni Pastor last time. Di ba? So, yan po ang effect. Yan ang effect sa atin. Ang kasalanan talaga, niruwin talaga tayo. At kahit tayo mga ligtas na tayo, naapektuhan pa din eh. Buti na lang sa kaligtasan ni wala na. Pero sa buhay nating Kristiyano,
ay talagang may dalit pa din ang kasalanan. At talagang tayo hinahatak pa rin palayo sa Panginoon. Kaya mapalad ang nandito, laging nagsisimba, laging nagbabasa ng Biblia, laging nananalangin, laging nagbibigay, laging nagsasolwin. Ito yung mga pampalakas at pampabalik sigla po sa atin. Kaya yun po naman ang ating ginagawa dyan. Okay, next natin. Titus 3:3. Okay, pakibasa ng lahat ng young people na lalaki. Okay, ready now? Read. Lahat ng yun masama Tama? Lahat ng binanggit na yun masama. At tayo slaves ng mga yun. Tayo slaves ng mga yun. Anak, malupit pa din. Once foolish. Yung pagiging full ay hindi maganda. Disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice, envy, hated by men and hating one another. Yan ang kalagayan natin. Laging may kaaway. Laging gusto yung kaaway. Ngayon ba, kayo may kaaway pa? Wala na. O meron, kayo ba ay hanggang ngayon may kinikim-kim panggalit sa inyong mga kaibigan? Sa inyong mga kapwa kaga-disable? Baka naman dito may gayam pa ha? Kay siya. Kay magbait na. Ang pagiging slave sa kasalanan ay totoo at nasa Biblia. At yan po ay yung ating mga binabasa. Yan ang kalagayan natin before. Okay po? At yan ang, kaya kinailangan ng regeneration ng Holy Spirit. Kasi kung hindi ganyan ang kalagayan, hindi na kailangan ng regeneration. Hindi na kailangan. Sayang ang power ng Holy Spirit doon. Kanya-kanya pagalingan na lang yan. Okay, sige po. Tayo po ay moving forward. Next natin. Ayun. So, ang oras natin ay 5:25. Pero sige, pahapyawan natin. Saktuhin natin 5:30. Okay lang po ba? Letter D. Second to the last point natin sa total depravity na topic. At ang sunod dito ay sa unconditional election na po tayo. Okay ba sa inyo yung paghimay po natin? So, sana po ay nabe-bless po kayo. Letter D. So, natapos na natin yung tandaan nyo lang yung main point. Children of the devil. Before our generation, we are children of the devil, under his control, and slaves to sin. Yun yung letter C. Then letter D. The reign of sin is universal. All men are under its power. Consequently, none is righteous, not even one. Pag naaalala niyo yung non-righteous, not even one, anong verse agad ang naaalala natin? Romans 3:10. Di nga, pag nag-memory verse nga tayo at Romans 3:10, tinatawanan ka. Kasi common na sa atin yun. Tama? Yung Romans 3:10. So alam natin, that verse is supporting dito. Sa no one is righteous. None. Even one. Okay? 2 Chronicles 6:36. May 3 tuldok. At meron tuldok ulit. So ang sabi diyan, tayo sabay-sabay magbasa. Handa? Basa. For there is no man who does not sin. So yan pwede natin i-compare sa 1 Kings 8:46. There is no man who does not sin. Who does? Naalala niya yung who does. Walang tao na hindi nagkakasala. Lahat ay nagkakasala. Yung magpakagaling-galing na. Magpakagaling-galing na. Who does lahat yan? Diga? Magpakagaling ka na. Wala talaga. Kaya, totoo yan. Yung verse na yan. Walang sino man na matuwid. Next, natin na verse. Yan ang consequence kasi ng pagiging under ng power ng sin tayo. Since we are under the power of sin, the consequence is walang righteous. Wala. Sumablay tayo lahat Kaya yun ang consequence nun. Kaya walang mabuti sa atin dahil nung kasalanan na yun. At hindi naman tayo walang kasalanan. At talagang totoo din na tayo nagkakasala. So totoo talaga na no one is righteous. At yun ang kalagayan natin. Walang magpagmamalaki,
Walang magmamayabang. Wala ni isa na yung sinasabi, ka naniwala ka, edi yun. Ay, wala, hindi mo kaya nga yun. Hindi mo magagawa yun kasi walang righteous eh. We are all under the devil and under his control and slaves to sin. Kaya walang righteous. Not even one. Okay? Job 15:14-16. Pakibasa ulit. Sabay-sabay ulit tayo. Handa? Basa. Or he that is born of a woman, that he can be righteous? Behold, God puts no trust in his holy ones, and the heavens are not clean in his sight. How much less one who is abominable and corrupt, a man who drinks iniquity like water. At may tandang pahanga pa. Talagang matindi yan. Umiinom, nagkakasala na parang umiinom na lang ng tubig. Ito yung sinasabi ko, na kapag nakikita ko itong verse na to, naalala ko si Brother Leo. Kasi kay Brother Leo ko ito lagi naririnig. Itong verse na ito. Na ang pagkakasala natin ay parang umiinom lang ng tubig. Walang kabati-batingal, walang kasabit-sabit, diretsyon-diretsyo. Ganun tayo, katindi sa kasalanan. We are unrighteous. We are not clean. Not even one. Wala sino man po sa atin. At ganyan nga tayo kung magkasala, oh. Normal na normal. Di ba tayo hanga-hanga sa mga Amerikano ang galing mag-English? Wala, Amerikano yung mga yun eh. Ano gagawin mo? Meron din, pero marami din Pilipino na magaling mag-English. Tama? Yung habang nag-i-English, parang nananagalog. Alam niyo yun? Yung hindi nag-iisip. Kasi tayo naman nakaka-English din, pero ganang-ganang isip. Isip na isip sa grammar, isip na isip sa sunod na word. Kasi nga, hindi tayo sanay doon eh. Pero Pilipino, ay di, batang ginyuhan pa tayo. Maski anong basta, makakapagsalita ako kasi nga, yun ang normal sa akin eh. Yun ang normal sa akin eh. Pero yung mag-i-English ako, naku, iisipin ko ano ang subject ko, anong predicate ko, anong aking verb na gagamitin, tama ba ito? So, isip na isip tayo sa ganun. Pag magsusulat, mas madali, di ka? Pag magsusulat, mas madali. Kasi bago maisulat, alam mo kung ano, kung may ed o wala. O basta nasa tamang rule ka ng grammar. Pero pag nagsasalita ka na, naku, ang hirap niyan. Ranas na ranas ko yan. Ngayon, kaya ko na ano yun, dahil yung pagkakasala, yung parang Pilipino na nag-i-English na parang nananagalog lang. Kasi sanay na sanay. Fluent na fluent. O ganun din tayo sa kasalanan, fluent na fluent. Na para bagang tayo normal na nagkakasala lang. Kasi yun ang kalagayan natin. Why? We are children of the devil. We are under his control. We are slaves to sin. Kaya no one is righteous, not even one. Okay po ba? So yun po yun. Yun ang pinaglilinaw ng total depravity. Yun ang kalagayan ng kalalaan po natin. Yun ang kalalaan po natin. Okay? Sige po, makakailang pang verse pa. Makakadalawa pa siguro yung verse. Ito, Psalms 130 verse 3. If thou, O Lord, shouldest mark iniquities, Lord, who could stand? Sinong tatayo dyan? Meron? Kung magpatas ako kung sino dito ang walang kasalanan, may tatayo? Ay ako pala nakatayo. Ay ako kasi nakatayo na. Ito yung sa tagpo ng Panginoong Hesus, unang bumato ang walang kasalanan. May nakabato? Wala. Kasi aminado po lahat, tayo ay makasalanan. Walang makakatindig. Pag nagpataas ang kamay ang Panginoon, sino dito ang walang kasalanan? Taas ang kamay. Walang makakatayo. At nakakahiya kasi. At talagang wala kang may itayo. Dahil aminado po tayo lahat. Guilty tayo lahat dyan. At yan ang kalagayan natin. Bilang depraved, we are guilty. We are guilty. Talagang walang matuwid. Wala kahit isa. Totoo po yun. Last verse po muna natin. At next natin itutuloy. Yan. Psalms 143 verse 2. Enter not into the judgment with thy servant, for no man living is righteous before thee. Walang taong nabubuhay na matuwid sa harapan ng Panginoon. Tama ba? Simula noon hanggang ngayon. Kaya yan po ang kalagayan natin. Yan ang kalalaan po ng total depravity. At yan naman ang tindi ng ginawa ng Panginoon sa atin. Na biyaya na ibinigay po sa atin. Sa kalagayang ito, tayo'y kanyang hinirang, at tayo'y kanyang kinilos, at tayo ngayon ay kanyang mga iniligtas na.
Kaya salamat po sa biyaya po ito. Kayo ba'y masaya sa Doctrine of Grace? Kung hindi sila masaya dito, basta tayo masaya dito. Na ito'y ating naunawaan. Ito po'y biyaya sa atin ng Panginoon. Kung sila'y negative ang dating nito, hindi tayo may pananagutan sa Panginoon. Tayo sayang-saya sa ating mga natututunan ito kasi alam natin ito ay biblical. Kung hindi nila at sila ay para nagagalit at hindi maganda ang tingin sa atin, dahil dito, sabagay, wala man problema. Unang-una, tayo masaya dito, at tayo tumitibay sa Panginoon, at tayo lalo nagsisikap sa Panginoon. Ngayon, kung hindi ganun sa kanila, hindi natin saklaw. Iba sila wala tayong magagawa po doon. Okay? Pero pag-pray natin sila. Wala tayong kaaway, kasi tayong lahat, mga kapatid, ay mga kinaawaan lang. Kaya wala tayong karapatang sila'y awayin, wala tayong karapatang sila'y pagalitan. Ang mahalaga, tuloy tayo sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon no matter what. Umasa tayo sa biyaya ng Panginoon. Tayo pa'y manalangin.